So ayan, ang sabi ni Kabayan, pwede pala high school grad? Aba, syempre! Uy, akala ko din, hindi ako matatanggap talaga, dahil promise. Alam mo na, nawalan na ako ng pag-asa nung makarating ng Turkey. Kasi bukod sa nung nag-a-apply ako, ang dami ko talagang negative na naririnig about Turkey, lalo na nung nag-viral si Carmi, 'di ba? Shout out dai. Napanood ko 'yun. Makikita mo talaga sa mukha niya yung stress niya, 'di ba? Yung daming tigyawat na. Sabi ko, grabe pala yung ano, no? Tapos may nabasa ako na 8 days lang na terminate kasi magaling sa interview, pero pagdating sa amo, walay na, o 'di ba? Tapos yung iba, basta ang daming negative dahil. Tapos yung iba, di ba, college level talaga ang natatanggap papunta dito. So sabi ko, Hong Kong na lang ako ulit, balik na lang ako ulit. Pero may isang vlogger ako na pinapanood, nagko-comment ako lagi doon. Din siya, nag-PM kami, pinush niya ako na mag-try ulit. Ayan, nung andun pa yung ano nga, yung sinasabi ko nga na andun pa yung gana, or ano ba tawag doon? Ano ba yung English doon? Yung andun pa yung pagka-gigil ko, sige, kumbaga positive mind pa ang pumasok sa akin, sumanib sa akin. Kasi that time, meron din akong friend na sa Hong Kong noon, na nauna siya na umuwi sa akin din. After that, nung nalaman niya siguro na, di ba panay ako comment sa mga vlog about Turkey, nakikita niya siguro kasi friend kami. Sabi niya, Day, gusto mo rin mag-apply ng Turkey? Sabi niya, ako nandito ako Turkey, nagkwento na siya ng pinagdaanan niya na kung worst yung amo niya sa Hong Kong, mas doble, pati bata, ganyan, 9 months na siya that time. Sabi niya, uuwi na nga ako, magpapaalam na nga ako. Pero yung last word niya, sabi, subukan mo pa rin kasi iba-iba naman yung kapalaran natin. Kaya yun, pinush ko, gumawa ako ng video, talagang nagpasa ako ng nagpasa. I remember talaga, hindi ko talaga makalimutan to kasi December 3, nagkausap kami nung ni Inday, My Life as Nani in Turkey, yung name ng page niya. Then, pagka 4, nag-start na ako magpasa ulit sa mga agency. Lahat, ang dami kong lahat ng pwede kong pasahan, Day. Ang dami kong pinasahan. Tapos ang sabi ko, kung alin yung unang mag-hire sa akin, doon ako. So, December 8, may nag-message sa akin na mag-ready ako pero walang tumawag. Tapos pagka December 10, ayun, napansin ako ni Ma'am Kayong Manggi. At ayun nga, Day, ito na yung mga amo ko, na-hired ako. So, ito yung patunay, kahit na high school grad ka lang, ayan, nandito na ako, Day. Example ako, Day. Sabi ni Kabayan, hindi daw perfect yung English niya. Ako, Day, hindi naman, Day. Kaya ang tips ko, no, kaya ito yung ano ko, Day, ito yung gusto ko sa newborn or mga mga ano ba yung tawag diyan? Toddler ba tawag diyan, yung mga 4 years old, around ganyan. Kasi, 'di ba, pag hindi ka nga, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka perfect or wrong grammar ka, yung English mo ba, at least kung bata lang, hindi ka makoreksyon. Kasi ako kasi, pag na correction na ako, kumbaga, mawawala lalo yung pagka-confident ko. Minsan, imbis na, alam mo, madaming utak, meron namang English dito sa utak, pero hindi nalabas sa bibig. Kasi natatakot ka, wrong grammar, alam mo naman. So, one time, i-share ko sa inyo, no, yung dito sa amo ko, yung alaga ko, mostly kasi pag kumakain siya ng breakfast, ang nagbabasa ng libro sa kanya, yung pinakamatagal ko ng kasama dito, pinakamatagal na nakatulong nila amo, yung kasama ko. Siya yung nagbabasa, pero Turkish book. So that time, gusto niya ako. So ngayon, alangan man, umayaw ako, trabaho ko, Day. Pero naisip ko talaga, first time ko, Day, talaga kasi, nag-i-English ako, kami lang dalawa ng alaga ko pag naglalaro, ganyan. Siyempre, trying hard tayo, Day. O, diba? Pero hindi naman ako makukoreksyon kasi ano bang malay ng bata kung wrong grammar ako, diba? So, that time, nagbe-breakfast sila. Dito yung alaga ko, andyan ako. Amo kong babae, amo kong lalaki, mga English today. Marurunong sila mag-English. So, ngayon sabi ko, hala, ang first, sa Hong Kong kasi hindi ko rin talaga na-try yung mag-reading ng book sa kanila na nandyan yung mga amo ko. Yung pag nagre-reading ako, kami lang ng alaga ko. At saka, alam nyo sa Hong Kong, may mali din ako na naituro sa alaga ko tulad ng guinea pig.
Giyapig pala. Giniya yung turo ko. Mali pala. So, nag-start noon, hindi na ako inuobliga ni amo magbasa sa alaga ko. So, pabor din sa akin kasi bawas trabaho, di ba? So, yun na nga, nung pinabasa ako ni alaga, tinatawag niya talaga ako. Tapos, naghahanap kami ng libro, puro Turkish. Sabi ko, hindi ko alam to. Tapos, may nahanap kaming isang libro na, na English, yung No Tiger in the Garden, if I'm not mistaken, yung title. Tapos, ngayon, iniisip ko, alam ko sa sarili ko na wrong grammar ako, tapos yung pronunciation ko, 'di ba? Hindi ako sure. Tapos pag binasa ko din sa alaga ko, napaka-iksi lang ng ng babasahin mo. Tapos di matapos lang din agad yung babasahin mo, makakunik ba yung bata. Then hindi rin ako sure sa pronunciation ko at may mga word din na hindi ko naiintindihan ako mismo. So, ang ginawa ko, kasi hindi naman pwede, hindi, magmamap ako, ganyan. Usually kasi ng gawain ko, pag hindi, na yung nandun yung matanda, kung ayaw niya na magpabasa, nagmamap ako, nagbabakyum ako sa taas. So, that time talaga, isang beses pa lang naman nangyari. So, ang ginawa ko, murag ingon ko, baka kuan, pero hindi nga ako pwedeng umayaw kasi gusto ng alaga ko, kaya ang diskarte ko, hindi ko siya binasa sa caption ng libro. Ang ginawa ko, kung anong meron sa picture, yun ang tinatanong ko sa bata. Oh, what is this? Do you know what is this? What is the color of this? Ganyan. Kasi at least sure ako, di ba? Ganun ang ginawa ko. Tapos, alam mo yun, hindi ako tumitingin sa mag-asawa kasi madidistract ako. Baka negative agad yung iisipin mo, baka inisip nito, wrong grammar naman to, ganyan. Hindi ako tumingin din. Nung while nag-a-ask ako sa alaga ko, nakakasagot yung alaga ko, tapos yung naririnig ko sila amo na, natutuwa sila kasi nakakasagot yung anak nila sa akin. Ibig sabihin, nakakapag-communicate. Ano ba tawag doon? Yung, tama ba yung term ko? Pag nagtanong ako, nakakasagot siya. Oh, what is this? Oh, it's look like your breakfast. Sabi ko, it's look like your breakfast, like pizza, like that. Then, egg. Oh, do you know what is the color of this? Ganun. Nakakasagot yung alaga ko. So, natutuwa nga sila. Amo yung naririnig ko yung feedback nila. Tapos ngayon, hanggang natapos ko yung libro, tuwang-tuwa. Talagang nakikinig yung alaga ko. Then, humanap na naman kami ng libro. Ayun, Turkish na. Ngayon, ang nangyari naman ng Turkish na, kasi hindi ko naman talaga lalong mabasa kasi Turkish. Hindi ko rin lalong maintindihan kasi nga Turkish. So, ang ginawa ko ulit by picture. Oh! Ngayon nabaliktad. Parang si alaga yung nagsasagot sa akin. Ako yung nagtatanong. May cactus kasi yun cactus na libro yung Turkish. Yung parang baby cactus pumapasok sa school. Tapos, what do you think of this? This is girl or boy? Uy, nakakasagot yung alaga. Girl, kasi may bulaklak yung cactus. Girl. Tapos, di ba hindi ko naiintindihan yung yung nasa picture. Siya yung nagtuturo sa akin. Pag hindi niya alam ng English, tinatanong niya sa mama niya. So, ayun, na-survive ko naman, na alam niyo yun. Sabi ko, oy, nagpaluma-luma ka, panindigan mo. Ayun, nairaos ko naman, Tapos ngayon, mas marunong na yung aking alaga. Siya na yung translator kasi yung dalawa kong kasama, hindi talaga sila marunong mag-English. So, tino-Turkish nila ako. Minsan, yung alaga ko yung translator. Tapos, tinuturuan na rin ako ng Turkish ng alaga ko. Last 2 days, tinuruan niya ako kung ano yung English ng strawberry, chilik, tapos yaprak, dahon, bird kush, watermelon, carpus, ganyan. Ang alaga ko na nagtuturo sa akin, kaya natutuwa din ako. Tapos kinikwento kay amo na, siya na yung parang translator namin ng mga kasama ko, ganyan. Really? Ganyan. Tapos how to open the door, kapachelda, how to close, kapanda, ganyan. Nakakatuwa kaya. Guys, try nyo na. So, ayan lang for this video, Thanks for watching!